To know the will of God is the greatest knowledge. To find the will of God is the greatest discovery. And to do the will of God is the greatest achievement. Ang pinaka-importanteng hihilingin po natin sa Diyos ay ang makilala natin siya at malaman natin ang kanyang kalooban. Ang pinakamalaking achievement naman po natin ay hindi ang mga ari-arian at ang mga pera o kasikatan o posisyon natin. Kung hindi, ang pinakamalaking achievement natin ay ang magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Diyos. Makilala natin ang Panginoong Jesus at maipakilala din natin siya sa iba dahil ito ang mga bagay na merong eternal value. Ito ang mga bagay na hindi nawawala, hindi nasusunog, hindi kinakalawang at hindi nananakaw. Kaya mga kapatid, let us together pray that we might perceive God's will, enact God's way, advance God's work, cultivate God's knowledge, and experience God's power. Good morning po muli sa ating lahat. Today's sharing po ay ang panghuli sa 5 na dapat nalaman ng ating mga panalangin. Let us pray that we might experience God's power. Pero bago po tayo magpatuloy, ay naanyayahan ko po kayong suportahan ako sa adhikain kong makapagbahagi ng mga salita ng Panginoon through social media platforms by subscribing po to our YouTube channel, ang Bacanay's Mini Farm, and sharing our videos to your families and friends ay isang napakalaking tulong po upang mas marami tayong kaluluwa na maabot. So tuloy po tayo, experience God's power. Sabi sa Colossians chapter 1 verse 11, idinadalangin din namin patatagin niya kayo sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang inyong matiis na masaya at may pagtitiyaga ang lahat ng bagay. Kapatid, ang buhay Kristiyano at buhay paglilingkod sa Diyos ay hindi mahirap, kung hindi imposible. Hindi natin to kaya sa sarili nating lakas. Yung lakas natin ay humihina at napapagod. Samantalang yung kapangyarihan ng Diyos ay walang hanggan at malakas. Kaya nga kailangan natin ng dakilang kapangyarihan na magpapatatag sa atin na galing sa Diyos. Nakakalungkot lang dahil may mga taong hirap na makasurvive sa buhay na ito dahil sa pagdepende sa sariling lakas nila. At hindi nila na-realize na ang Diyos ang kailangan nila sa kanilang buhay. Kaya nga sabi ni Paul Washer, the more you trust in the arm of the flesh, the less you're going to see the power of God. Tama ito, di po ba? Hindi natin mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos kung ayaw nating magdepende sa Kanya. Kaya nga nais nating umani ng mga ligaw na kaluluwa ay kailangan nating ipanalangin ang pagkilos at kapangyarihan ng banal na Espiritu sa ating buhay. Kung gusto nating magkaroon ng impact sa ating magulang, asawa, anak, kaibigan, katrabaho, kailangan natin ng power na galing sa banal na Espiritu. Ang gusto nating palaguin, kung gusto nating palaguin ang ating online ministry or ang ating mga ministry sa ating churches, ay kailangan din natin ng power na galing sa Panginoon. Ang ibig sabihin ay sa lahat ng gagawin natin para sa Diyos ay mangangailangan din tayo ng kapangyarihan na galing sa Diyos. Yung power na ito ay available po sa atin. Yung power na baguhin ng mundo ay available po sa atin. Nakakalungkot nga lang na tayong mga anak ng Panginoong Jesus ay hindi lahat kumikilos at dahil hindi tayo kumikilos ay hindi natin tuloy nararanasan yung kapangyarihan na ito na available na po sa atin. Mga kapatid, ang kapangyarihan na ito ang magbibigay sa atin ng patience na kakailanganin natin para manatiling nakatayo kahit na maraming tao ang nananakit ng ating damdamin. Ang kapangyarihan na meron tayo ang magbibigay sa atin ng kakayahan na magpatuloy na tuparin yung ating mga goals kahit ano pa ang humahadlang sa atin. Ang kapangyarihan po na available sa atin ay makakapanaig sa kahit anong persecution at kahit anong false teaching ang kaharapin natin. Halimbawa, ang Panginoong Jesus po na nanatiling matatag sa harap ng mga taong umaakusa sa Kanya. Napagtagumpayan niya po yung paninirang puri, pagdudura, pagsampal, pag-iinsulto, paglalatigo at pagpako sa Kanya sa krus. At kahit anong sakit ng mga ito ay hindi niya ipinuka ang Kanyang bibig para magalit sa mga taong nananakit at pumapatay sa Kanya. At sa halip sabi niya, Ama, patawarin mo po sila. Kapatid, ito ang tinatawag na kalakasan. Ito ang tinatawag na kapangyarihan at available din po ito sa atin. Kaya nga kung palagi tayong nagtatampo, palaging negative ang tingin natin sa mundo, ay maaaring umaasa tayo sa ating sarili. Kaya hanggang ngayon ay hindi tayo makatawid sa pinagdadaanan nating sitwasyon. Kapatid, hingin natin sa Diyos ang kapangyarihan na ito na ibinibigay ng Diyos sa mga nananampalataya sa Panginoong Hesus. Sabi po sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Grabe, di ba? Ang sabi sa talata ay ang ibinigay sa ating espiritu ay hindi kahinaan ng loob. Kaya mga kapatid, huwag po nating sanayin ang ating sarili na palaging natatakot na manindigan sa tama at ipahayag ang ating pananampalataya. Hindi nanahan ang banal na espiritu sa atin para hindi natin ipagamit ang ating sarili para sa kaharian ng Diyos. Hindi nanahan ang banal na espiritu sa atin para manatili tayong sa isang sulok. Hindi nanahan ang banal na espiritu sa atin para tumakbo tayo sa mga alalahanin sa buhay. Sabi po sa Ephesians chapter 6 verse 10, bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Amen. Magpakatibay ka. Pray that you might experience God's power. Sabi po ni Stormy O. Martian, there's only one power in the world great enough to help us rise above the difficult things we face.
What's that? The power of God. Mga kapatid, hindi ko alam kung anong pinagdadaanan mo po ngayon. Pero magtiwala ka sa Diyos na ginagamit ka niya ang kanyang kapangyarihan sa likod ng mga pinagdadaanan mo. Merong kwento, okay? Pakinggan po natin at unawain. Merong isang lalaki na sobrang bigat na sa buhay at ang sabi niya, ayoko na, gusto ko nang mamatay. At ang ginawa ng lalaki, sabi niya, pupunta ako sa gubat, makikipag-usap ako sa Panginoon sa huling pagkakataon. Nung naroon na siya sa gubat, sabi niya, Lord, bigyan mo ako ng isang dahilan kung bakit hindi ko pa kailangang putulin ang buhay ko. Alam mo, sumagot ang Panginoon sa kanya. Sabi nito, tumingin ka sa paligid mo. Nakikita mo ba yung mga fern seeds at saka yung mga bamboo seeds at yung iba pang mga halaman? Sabi niya, opo. Sabi ng Diyos, nung tinanim ko yung fern at saka yung bamboo seeds ay nalagaan ko silang mabuti. Binigyan ko sila ng araw, binigyan ko sila ng ulan, lumaki yung fern ng mabilis at tumangkad. Yung kanyang mga sanga ay naglakihan, pero yung bamboo ay walang nangyari. Pero hindi ako sumuko sa bamboo. Nung ikalawang taon lang, lalong lumaki, lalong mas naging green yung fern, pero yung bamboo wala pa rin nangyari, pero hindi ako sumuko sa bamboo. Nung ikatlong taon, wala pa din akong nakitang progreso sa bamboo, pero hindi ako sumuko. Sa ika-4 na taon ay wala pa rin akong nakita sa bamboo, pero hindi ako sumuko. Nung ika-5 taon na ay merong maliit na sprout ang umusbong mula doon sa bamboo, pero kung ikukumpara mo sa fern ay masyadong maliit ito. Pero alam mo, after 6 months, tumubo ang bamboo pataas ng 100 feet tall. Sa loob pala ng 5 taon na hindi nakikita ang pagtubo ng bamboo ay palalim naman ang palalim ang kanyang mga ugat. Yung mga ugat na yon ang nagbigay ng kalakasan para siya makasurvive. Sabi ng Diyos, wala akong hinahayaan na pagsubok sa aking mga nilikha na hindi nila kayang pagtagumpayan. Sabi ng Diyos doon sa lalaki na habang dumadaan ka sa mga pagsubok, sa mga struggles mo, ay pinapalalim mo ang iyong ugat. Hindi ako susuko sa bamboo at hindi rin ako susuko sa iyo. Kaya wag mo ikumpara ang sarili mo sa iba. Merong purpose ang fern na iba sa bamboo, pero pareha silang dalawa na nagbibigay ng kagandahan sa aking gubat. Yung panahon mo ay darating at ikaw ay tataas. Sabi ng lalaki, gaano po kataas? Sabi ng Diyos, tataas ka sa paraan na hindi mo inaasahan at kapag umangat ka na, ay ibigay mo sa akin ang glory. At umalis na yung lalaki at sinulat niya itong story na to na umaasa na magbibigay sa atin ng kalakasan ng loob na kahit anong pinagdadaanan natin ngayon ay hindi tayo susuko dahil ang Diyos ay hindi tumitigil sa pagkilos sa atin. Ang kapangyarihan ng Diyos ay patuloy na kumikilos upang palalimin ang ating mga ugat. Now, sabi sa talata kanina ay kailangang maging kalugod-lugod ang ating buhay o worthy sa Diyos. Bakit ba natin ito kailangan? Fast forward po natin sa verse 13 at 14. Sabi sa Colossians chapter 1 verses 13 to 14, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilapit sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan niya ay napalaya tayo. Sa makatwid ay pinatawad ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kapatid, ito po ang ginawa ng Diyos sa ating lahat na nananampalataya sa kanya. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman, iniligtas niya tayo sa mga umaalipin sa atin sa kasalanan. Hinugot niya tayo mula rito, nilinis, pinatawad at inilapit tayo sa kaharian ng Panginoong Hesus. Ganito po kabuti ang Diyos sa atin. At ang ibig sabihin po nito ay malaya na tayo sa kaparusahan at kapangyarihan ng kasalanan dahil napatawad na ang mga kasalanan natin sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesus. Ito po ang dahilan kaya kailangan na ang buhay natin at ang ay maging kalugod-lugod sa Diyos. Kaya lang, kapatid, kung bago ka dito at maaaring kinakausap pa ng Diyos ngayon at iniisip mo, gusto ko ring maunawaan ang kalooban ng Diyos, maisulong ko ang kanyang kaharian at makilala ko siya ng gusto. Maranasan ko ang kanyang kapangyarihan at kung ito ay iyong naiisip, nararamdaman sa oras na ito mga kapatid, napakaganda po nito. Pero hindi po natin ito magagawa hanggat hindi po natin nararanasan yung pagtubos ng Panginoong Hesus sa atin. Sa lahat ng iyong mga kasalanan. Okay? Hindi po natin magagawa ang pagsunod at pagbabago hanggat hindi tayo lumalaya. Ano pong ibig sabihin? Kung ikaw ay hindi pa nananampalataya sa Panginoong Hesus at nais mong matubos, malinis, mapatawad at ipanganak na muli at magkaroon ng buhay na walang hanggan, ay manampalataya ka sa Panginoong Hesus na siya ang nagbayad ng iyong kasalanan sa krus. Ipahayag mo ang pananampalataya mo na ito sa pamamagitan ng isang panalangin. Kahit nasaan ka ngayon, sabihin mo sa Kanya, Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Patawarin niyo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking mga kasalanan sa krus. Kaya't ngayon ay binubuksan ko po ang aking puso. Manahan ka sa akin, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula po ngayon ay tatalikdan ko na ang aking mga kasalanan. Tulungan mo po ako na maglingkod sa iyo at maging kalugod-lugod din ang aking buhay sa iyong paningin. Amen. Sa ating pagtatapos po ay iiwan natin ito sa inyo. May nagsabi, to know the will of God is the greatest knowledge. To find the will of God is the greatest discovery. To do the will of God is the greatest achievement. Kapatid, ang pinaka-importanteng hihilingin natin sa Diyos ay ang makilala natin siya at malaman natin ang kanyang kalooban. Ang pinakamalaking achievement natin ay hindi ang mga ari-arian natin, ang mga pera, kasikatan o posisyon, kung hindi ang
pinakamalaking achievement natin ay magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Panginoon. Makilala natin ang Panginoong Jesus at maipakilala din natin siya sa iba. Bakit? Dahil ito ang mga bagay na merong eternal value. Ito ang mga bagay na hindi nawawala, hindi nasusunog, hindi kinakalawang at hindi ninanakaw. Kaya nga, kapatid, let us pray that we might perceive God's work, enact God's way, advance God's work, cultivate God's knowledge, and experience God's power. At kapag nangyayari at natutupad ang mga ito sa buhay natin, ay ito ang greatest achievement natin dahil ito ang totoong success sa mata ng Diyos. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat. Pagpalain po tayong lahat at God bless po.